Ayoko na kasi ipapasa yung mga documents namin, guys. Umalis kami sa bahay, quarter to 8. Morning ko, nagmamadali kasi nawala sa isip ko na nawala sa isip ko na face-to-face si Skyler ngayon. Supposed to be pag Wednesday online classes kasi siya, kaya yan, nagmamadali kami ngayon. 7:30 na nandito pa siya sa bahay kasi yung phone ko naka-alarm ng pang face-to-face. Ang face-to-face nila alas 8. Bababa lang naman sana siya ng kwarto. Nakakaloka. Naalimpungatan ako 7:10 na pagtingin ko sa oras. Di yan, nag-ayos kami. Also, ngayon ko na kasi ipapasa yung mga documents namin, guys, dun sa Korean Visa Application Center sa may PGC. So, kaya medyo puyat din ako eh. Ayan. Wala, hihinaan na naman. Ikaw! Kaya medyo puyat din ako kasi alas 2 na ako nakatulog kahapon. Inayos ko to. Mga papers. Tapos may kukunin pa ako sa school ni Sky. Yung kanyang school certification. Kailangan kasi yun, guys, sa mga students. Ayan. Tapos, hinanap ko pa lahat ng mga previous travels namin kasi dapat nakalagay doon yung mga previous travels mo for the last 5 years. So, kinalkal ko pa yung mga old passports. Basta pasok siya within the 5 years from starting beyond 2023. Ano daw ang gulo? Basta 2023 pa atras. 5 years. Yan. So, kinalkal ko pa bago na yung mga passport nilang tatlo. Actually, lahat pala kami, bago na yung mga passport. So, ayan, kinalkal ko pa. Kaya lahat ng passport namin ngayon nandito, pati yung mga luma. Ano yun? Parang ilang travel ang dapat mong ilagay. 4. Di, kinalkal ko pa isa-isa. Nakakahilo pa lang mag-track ng mga travel. Kasi yung tatak ng arrival dito sa Philippines sobrang labo. Kaya minsan, hindi mo talaga mabasa ng maayos. So, nagbe-base na lang ako doon sa taon. Tapos, buti na lang, pag nagta-travel kaming tatlo ng mga bata, halos pare-pareha. Si Jack, meron siyang mga, meron siyang mga travel na hindi kami kasama. So, yun, doon ako natagalan sa kanya kasi sobrang dami niyang travel. Pinili ko lang kung ano yung ilalagay ko na, na maganda doon sa application form. So, anyway, ayan, ito na yung mga application form namin. Siyempre, unang-una si Cloudy, ang pogi. Tapos si Sky, ayan. Si Daddy, ito, ganatignan, charis. Kaya ang syonget nasa likod, ganun. So, ayan, ngayon pa lang nag-a-alarm yung cellphone ko. Anyway, nagdala din ako ng mga ID nila. Although, meron na akong photocopy dito. Mabuti na yung sigurado tayo. So, i-drop muna natin si Skyler sa school. Ayan. Nagdala din ako ng mga ID nila. Although, pinasirox ko naman na. Pero, mabuti na yung sigurado tayo para anytime na hanapin. Ayan, nandito na lahat ng mga requirements namin. Inano ko na din. Pinin ko na din isa-isa para pag nagkalkal mamaya, madali na lang. So, nandito na din yung photo. Ayan, baka matanggal pa yata. Ayan, kay Sky, tapos kay Cloudy, Xerox ng IDs. Importante guys, ITR. Tapos yung passports. I'm not sure dito kung ayan. Dito, I'm not sure kung kukunin din yung old passport Pero, dinala ko na lang din just in case na hanapin kasi nandun yung mga previous travels and yung old visa sa Shenzhen.
sa Italy at saka sa Japan para makita na lang din nila. So anyway, ayan. Dala ko din yung mga iba pang documents na baka sakali hanapin. So anyway, ayan, hatid muna natin si Skylar sa school, but before that, ayusin ko muna yung kanyang dahon. So, ayan, pinabangunan ko na si Sky. Buti na lang, nagsain na si Eliza. Kagabi ka pa nagsain? Kanina lang? Alright. Nag-aga ko nagising yung 5. Oh, bakit? Hindi ko alam. Tapos bumalik ako. Maaga pa. Tapos akin gising ako 7. Hindi, sobrang kati ng ganito ko. So anyway, ayan. Wala din si Jet eh. Actually, nasa church siya. Pero kanya-kanya kami talaga ng lakad ngayon. Lalarga din yun mamaya. Meron siya. 11 daw pala aalis si Papa. Anak, hindi naman yung tampuna sa face. Ayun, meron siyang meeting para dun sa concert ni Nina sa May Ortigas yata yun. Sa Tech Type yan. Sa Tech Type, alas 11. So, ang susundo kay Skylar is si Ate Eliza. Magbabas kami. Oo, babas kayo. Ibababa ni Papa si Ate Eliza sa school mo ng 11. Pagkaalis niya, idadaan niya na doon. Tapos mag-wait na lang si Ate Eliza, ha? Okay? Tapos, pabalik, magbabas sila. Oh, happy siya. Hindi, laban yan. Huy! Isuot mo to. Sigurado tayo. Eliza, parang mali yung dinadaanan ni Guy. Pag najigaw, agoy. Diba? Kahit anong bus naman yun, diba? Yes, kahit anong bus. Kasi pag nag-FX kayo o jeep, lumilipo yun pa SM. Tapos sinakay ang bus, dire-diretso. Hindi tumigil sa Jollibee. Baka naman di kayo bumaba ng bus, agoy. Sa ibang Jollibee bumaba. Ay! Papalayo ka. Andiyan na si, Tito Udo yata, Sky. Sabihin mo. Good morning, Cloud! Ay! Excuse me, Bailey. Excuse me. Your palo? Ikaw, ha? Kakainin ni Bebe yan. Bilisan mo na. Huwag mo ilapit sa kanya. Ayusin natin. Good morning! Good morning! Tignan mo buang na Bebe, oh. Ikaw, ha? Hi, Yumi! Good morning, Yumi! Nagsomblero na lang ako kasi yung di na ako plancha ng hair ko. Kahapon nung pinaliguan ko yung buhok ko. Kakamadali namin, hindi ko na siya naayos kaya nakatikwas. So, na lang tayo. Cap para hindi masagwa. Guys, hindi na rin namin naabutan si Jet. Kasi umalis kami sa bahay 7:45. Wala pa siya. Baka yun. Nagdalawang misa siguro si Papa, no? Kasi it's supposed to be dapat 7 nasa bahay na yun eh. Minsan nagdadalawang misa siya o kaya napapachika. Alam niyo naman, mga Marites. Meanwhile, morning skis at today pupunta tayo sa meeting, isang matindihang meeting. Kaya po tayo ngayon, pa-Ortigas tayo ngayon. So ihahatid muna si Ate Eliza para magsundo kay Skylar. Actually kanina pa ako gising, mga 6:00. Tapos pag uwi ko galing ng simbahan, natulog ako. Tapos gumising ako ng sabitin pa itulog. Kaya diretso tayo ngayon. Yun yung ating first gala ngayon. First lakad sa
Yes. Tingnan natin kung ano yung mangyayari today. Si Eliza. Gagawin? Muna ako dahil hindi ko na talaga ano yung pagod ay. Diyos ko. At pupunta ngayon si Ninya sa visa, pabisahan. Kasama ang ate naman. Kaya silang dalawa. Ayan guys, nandito na ako sa hotel. So, akyat tayo sa 9th floor para dun sa Korean visa. Nag-process. Oh, nasali na si Neil at saka si Krisha. Kasi Ayan, finally guys. Okay na, naka-ready na yung mga documents namin. Meron na din akong number. So, yeah, mag-aantay na lang akong tawagin yung number natin dyan sa screen. So yun, by the way, ito nga palang pinuntahan ko is dito sa may BGC, Korean Visa Application Center. Located siya here sa Brittany Hotel. Ayan. So, nasa 9th floor yung agency nila. I mean yung center. Pero kailangan nyo kumuha ng number doon sa lobby, sa guard sa baba. Tapos, tsaka nila kayo paakyatin dito. Then, pag akyat dito, merong first screening. Check nyo yung mga papers. And yung documents, tapos kung sino yung mag-a-apply, kasi doon palang nalalaman nila na hindi ka pala pwedeng mag-apply para sa ibang tao or sa mga relative ganyan, kasi immediate family lang yung pwede mong i-apply. Like for us, yan, set family naman kami, kaya ako yung representative, ako na yung nag-process, tapos siya nila bibigyan ng number, and then from there you will go inside to wait for your number to be called, tapos proceed na dun sa next step. Kaya later update ko kayo. Ayan, pakita ko na lang din sa inyo guys, yung visa application form, you can get it via website. Tapos ito ay typewritten, hindi siya pwedeng i-handwritten. So ito matagal ko talagang ginawa kasi ilang beses kong pinabalik-balik ng check dahil mahirap mag-alter at hindi pwedeng i-alter since ito nga ay typewritten. So yan, ginawa ko siya dun sa bahay kahapon and pinrint na lahat ng forms dapat naka-print via A4 size ng paper, tapos including yung ID and yan, yung mga supporting documents na kinuha ko sa school ni Sky, which is yung kanyang school certificate. Tapos of course syempre yung valid PSA copy na dapat ito ay newly issued within 6 months yata. Ayan guys, natawag na yung name ko, kaya akyat na tayo dito sa 10th floor. So dito na yung screening. Bawal na dito mag-vlog guys, kaya update ko na lang kayo later pag naipasa ko na to. Yay! Konti na lang. A few moments later. May baon. Like, you know ba, itong recent example ko, ito yung huling air. Yun lang talaga yung air ko siya. Ako saan man, kung sino talaga yung mga hardcore, that's fine. Actually, kahit sila lang gumawa, they can send it naman eh. For sure, may mga 12. Just then. Kaya mga Ningskis, tapos na ako mag-process. So, okay na, nakaraos na tayo. Binigyan na rin ako ng application receipt. So, babalikan ko yung passport namin 14 days starting from now. Ayun, sobrang tagal talaga, no? 14 days. Ganun talaga. Actually, mabilis pa to eh, kasi rumekta ako dito sa KVAC eh. Pero pag hindi, pag pupunta kayo sa mga travel agency, yan yung outsource nila. Nasa 1 month. Depende, minsan lagpas 1 month pa daw. So, mamaya i-discuss ko sa inyo again yung mga requirements at saka mga last minute requirements na hiningi sa akin doon sa taas. But for now, yan, uwi na tayo sa Novaliches. 2 hours later. Guys, so tapos na, no? So nakita nyo, nag-meeting kami kanina at ito na lang po ang naman natira sa meeting. Nandito kami ngayon sa office dito sa
sa essentials na malalaman nyo very soon. Kung ano ang essentials, guys. So, hindi ko alam kung ano nangyari kay Ninya ngayon at kung ano yung nagaganap sa kanya. Pero, definitely, eto ngayon kumakain kami ng Jollibee. Imagine niyo guys, yung mga boss namin kumakain ng Jollibee. Favorite nila Jollibee, guys. I like Jollibee. They like Jollibee. Pero kumakain din kami McDo. Yan, sila yung guys yung nag-produce ng show ni Nina. So, abangan ninyo yan. Again, November 8. Excited na rin kami. Kaya, eto. So, yung nakikita nyo pile of, mga papers dyan. Ito yung makikita nyong pasabog for the next. Kailan ba yung launching nito? December na? November. Ito yung skincare na pasabog na malalaman ninyo very soon. 3 hours later. Grabe! Sobrang na-traffic ako pa uwi. Grabe talaga, guys. Ang lala ng traffic. Andiyan natin kayo! Kuya, sunduin mo daw sila ate sa, sa SM 930. Kakain na kami. Saan kayo kakain? Ay, kakain mo na pala siya. Sobrang pagod. Si Dito kakarating lang din. Na-traffic kayo? Hindi? Grabe no. Bakit kami parang sinagasaan lahat? Sinagasaan namin lahat ng traffic. Alam mo, ang lala na nung traffic sa Mindanao doon sa crossing. Kasi sinarado nila yung doon, yung isang lane, yung palabas. So, lahat ng galing ng NLEX side, U-turn lahat yon. Pinapa-stop nila ng sobrang tagal lahat. Kaya, grabe, feeling ko yung in-stop namin, parang 20 minutes kami dun pa. Kakaantay lang ng mapag-go kami. Tapos namimilipit na ako sa sobrang ihing-ihi kasi nasa Makati pa lang kami, naiihi na ako. Parang na akong susuka. Si Jet din, no? Kamusta ka, Papa? Alam mo, buti na lang talaga nagpa-drive ako dahil hindi ko kakayanin magmani ako sa sakit ng ulo ko. Cloud, anak, hinaan mo yung TV doon. Higo. Kakarating, alam mo, ahead lang ako sa'yo ng mga 30 minutes. Tapos parang, 8:30. isipin mo, alas 11 ako umalis dito, alauna nagmi-meeting na kami. Tapos kami alas 7 pasado. Alam mo yun, yung parang yung utak ko parang sa kanya, literal na utak yung gumana eh. Ako, maneho talaga kalaban ko eh. Kaya nga, sabi ko, kung ako pa nagmaneho, Diyos ko baka lalagnatin ako. Papa, successful. Ano successful? Yung pagpasa ng mga visa. Yes. Napasa pa. Akala ko successful na approve. Agad-agad. Grabe So, siya, ipipick up siya ng November 7. Actually, tentative release date pa lang yon. Magme-message sila either sa akin or sa'yo. Kaya, antabayanan mo ha, around November 7. Tapos, the following day, after nila mag-text, na siya, pupuntahan na siya for pick up. So, pala yun pa? Hindi ikaw yung mag-request ng option kung single entry o multiple entry. Ang consul ang magde-decide. So, meron daw mga instances na first application pa lang, multiple na. Kami, hoping since mga multiple na kami sa Japan, tapos ito si Jet may Shenzhen visa pa siya. So, yun. But, Shenzhen. Yan, visa yun sa Europe. Some parts of the Europe pala. Paano? Tama. So, yun. Kaya, sabi ko kanina bala na. Sige na. Here goes nothing. Pasa doon. Pagtingin, kulang ng Xerox ng ganito. Mami. So, actually yun. Dapat ipa-Xerox nyo yung bio nung passport nyo. Yun lang yung mga kulang ko kanina So, ayun guys. Dapat talaga alam mo, dapat pag mag-a-apply ka ng Korean visa, walang garantor. Kanya-kanya talaga ng set ng ng document. So, ayun na nga. As I was saying, make sure na tama yung mga details na ilalagay nyo doon. But just in case na meron kayong makalimutan or magkamali kayo, merong mga computers doon sa loob ng KVAC Center. Doon sa loob ng KVAC Center kung saan kayo pwedeng mag-alter ng mga informations. Tapos, meron din doon printing station. So, yung printing station, i-assist nila kayo. Sila yung magpiprint. Actually, then you will just pay them. Also, meron ding Xerox machine doon. So,
Basically, very, very helpful yung mga, nila doon, mga employees nila, mga staff, I guess, ang tawag doon. So, yung mga nagpa-process ng visa doon, they will actually help you to figure out kung paano dapat yung gawin nyo. Kaya, ayun, I will update you again, guys, kung anong magiging status ng application namin. So, yun lang, magdi-dinner muna kami. Kasi yung mga nakakunot na noon itong mga mga alaga ko. Oh, ay sus, meron dito. Natatawa, nakita ko eh. Ayan o, natatawa eh. Pinigilan na eh. Ayan, natatawa. Ay sus, beautiful eyes pa eh. Ayan, finally, after a very long day, mga ningskis, makakapagpahinga na ako. I think hindi ko muna papapasukan si Skylar sa school bukas kasi talagang pagod na pagod kami, pare-parehas. Kahit si Jet, tapos si Sky, sunod-sunod din kasi yung mga ganap niya eh. Kaya sabi ko, sige, tomorrow hindi muna tayo pasok sa school dahil nga pagod na pagod kami lahat. Halos sunod-sunod yung mga lakad namin. So anyway, ayan mga ningskis, thank you so much for watching our vlog. I-update ko kayo pag i-release na yung passports namin. Hindi rin malalaman kasi kung approve o hindi. Malalaman na lang pag binuksan. So ayun. Thank you so much guys for watching. Bye!